taliwala sa panahon ug dapit nga imong ginapuy-an. Ikaw nakakita, nakadungog ug nakapamatuod sa mga pag-antos, mga kalisod, mga pagdaog-daog ug pagpanamastamas ug pag-abuso sa katungod ug dungog sa tao. Ikaw nangutana, kanus apa ba kahatagan kinig kasulbaran, solusyon kining tanan? Kanus apa ba di ay mabatnan ang tinuod nga kalinaw, tinuod nga hustisya ug tinuod nga kalipay? Ikaw madasig, tungod kay adunay pasalig o mga saad sa Pangulo nga politikanhon nga kuno sila mo serbisyo, sila mo alagad, apan ang tanan nabalitan. Tungod sa manggad, propidad, ang moralidad sa mga pipila nga anaa sa otoridad nabalitan. Ikaw nihangad sa Diyos nun nga katilingban, nagatuo nga diha makitaan ang kasulbaran sa mga suliran, mga lulan nga imong ginapasan. Apan hinay-hinay, imong nadiskubrihan ang kamatuoran nga ang gialagaran o ginipinsaan maudi ay ang ilang kaugalingon o personal nga mga katuyuan. Higala, ayaw og kaluya, ayaw walaa ang imong pagsalig, ayaw og kaguol, adunay maayong balita alang kanimo karon. Ang Iglesia Adventista del Sétimo Día o Seventh-day Adventist Church nagapahibalo kanimo nga ang imong gipangita o gikinahanglan imong makaplagan pinaagi ni ini nga tulumanon. Tingog sa paglaom ug karon ania ang imong alagad. Mga pinanggana ko mga kaigsunan, padayon sa ito ang i-discussan kagahapon. Ang punto, may tungod ining unang punto nga atong giguba kagahapon sa sobrang panalipod sa mga uban na ito mga kaigsunan nga si Ellen G. White dili may founder sa Seventh-day Adventist Church. So, ang pulong founder, gibisaya na lang nato og magkakaplag, dili na magtutukod, in which nahimo na hinoong bakhaw, katawanan, bakikaw, sa grammar, sa or bokabularyo sa English. So, mali ang moingon nga founder nakakaplag. Ang founder magtutukod. Okay? So, mao yun ay bote pasabot mga pinangga kong kaigsunan. Dili ta mulihis, no? O moingon sila nga si Ellen G. White may founder, sige na lang. Mamang kaha, no? Dili na mo sibat niya na nga punto. So balag bulihon tanila nga si Ellen G. White man nagtukod sa Seventh-day Adventist Church, sige na lang, ayan na lang mo reklamo diha. Kay ang pulong founder magtutukod or tigtukod ang bote pasabot. Now, atong reviewon kagahapon gamay nga ang finder kanang mingon kang nakakaplag, finder dili founder. Finder. Okay. Sunod, ang founder may usa ka tao nga nagatukod, manibot pasabot mga higala. Pero si Ellen White sumala sa aligasyon nga si Ellen G. White may nagtukod sa Seventh-day Adventist Church. Dili kay nagtukod lang, ang gilitok mga higala co-founder. Sumala sa itong gibasa kagahapon. Co-founder, but pasabot, dunay kauban si Ellen White sa pagtukod sa Seventh-day Adventist Church. That's number one. So, batod pa nila, ang kauban ni Sister White sa pagtukod sa Seventh-day Adventist Church, mao si Joseph Bates o si James White. Mao nila ang aligasyon. But anyway, dili na ta maglalis din ha, o nganong na co-founder si Ellen G. White, basta nganong gitudlo nga si Ellen G. White may founder, basta kay nag-ingon co-founder. Doon na siya kauban nga magtutukod nga gimension dili co-founder, okay? O allegedly usbon ko James White o Joseph Bates. Ikatulong punto, ang Encyclopedia Britannica nagsulti one of the founders, okay, one of the founders. Si Ellen G. White is one of the founders sa Seventh-day Adventist Church. Ito pa, dili kay si Ellen G. White lang ang founder, daghan. Ang uban moingon sila nga si William Miller po daw kuno. Apil daw si William Miller. Si Ellen G. White daw si William Miller ang founder sa Seventh-day Adventist Church. Dili man na pwede. Dili ninyo pwedeng ma-apil si William Miller sa pagtukod
magtukod sa Seventh-day Adventist Church, pwede ba na ka magtukod og balay sa Amerika? Nga ikaw mismo, wa ka kadtog Amerika. O, kabal mingon nga, ano maingon magkaana, pastor, nga, kato si William Miller, Amerikano, man to, so naato siya sa Amerika Sabtan ninyo ang punto. Dili ka pwede magtukod og balay sa Estados Unidos kung wala ka dito. So di ka pwedeng magtawgon nga mao'y nagtukod sa Seventh-day Adventist Church nga ikaw gani mismo, wa gani ka mahimong Seventh-day Adventist Church because William Miller had never become a Seventh-day Adventist Church member. Wala siya nahimong Seventh-day Adventist. Adventist siya, but pasabot nagpaabot siya sa pagbalik sa Ginoo, pero wala siya mahimong nagbantay adlaw igpapahulay. So walay labot, dili pwede nga si William Miller kabahin sa pagtukod o kauban sa pagtukod. Hinoon tingali, gigamit siya sa Ginoo sa pagtapok sa mga katawhan sa Estados Unidos para maalarma sa kaduol nga pagbalik sa Ginoo. Pero wala siya nahimong Sabbath keeper, si William Miller. So ex na siya, mingon mo nga si Ellen G. White ug si William Miller ang founder sa Seventh-day Adventist Church. Mabito nang ginausab-usab na nila karon sa Encyclopedia Britannica, kay sila mismo naglibog sila o kinsa gyud founder sa Seventh-day Adventist. Karon ang bag-o na po ron sa Encyclopedia Britannica nga si Ellen G. White, si James White o si Joseph Bates mao na ang kauban sa pagtukod sa Seventh-day Adventist Church. Giwala na po nila si William Miller. Okay? So nag-evolve ang opinion sa Encyclopedia Britannica. Kani pong ubang mga referensya po, magsunod-sunod lang po na sila kung sa po opinion sa Encyclopedia Britannica. Kaya lagi ko ang Encyclopedia Britannica maoy standard reference. Kung imong i-click mga higala, o subon ko, aron pag-review lang kaga hapon, kung imong i-click mga higala o kinsay contributor, wala. Nguingon lang ang contributor ang mga editors sa Encyclopedia Britannica. Walay tao nga matudlo o kinsa ang source. Kaya kini man kong encyclopedia, but pasabot, dunay contributors, ana nga opinion. Dunay naghatag ana nga opinion nga amiyon ay Britannica nga mao ning idea ha, ang Seventh-day Adventist Church itukod ni Tanpulano, ni Ellen White. So, kinsay nagsulti? Ibutang na nila sa babaw o kinsay nagsulti, imong i-click, may bawaan yung pangalan o unsang klaseng tao ang nag-istorya. Pero sa punto nga ang Seventh-day Adventist Church gitukod ni Ellen G. White o nila ni Joseph Bates, nila ni James White, pagtanaw nimo sa babaw, wala ngalan sa tao o kinsay nag-istorya. Sa ato pa, ang pagkasulti sa Encyclopedia Britannica nga ang Seventh-day Adventist Church tinukod ni Ellen G. White, co-founder si Ellen G. White sa pagtukod, usa lamang ka opinion sa mga editors nga wala gani mutugan o kinsay mga pangalan sa mga editors. Okay? Unlike sa kining gitawag og issue sa Roman Catholic nga matod pa Encyclopedia Britannica gihapon, Roman Catholicism. Who founded Roman Catholicism? Nagsulti nga si Jesus Christ maoy founder sa Roman Catholic Church. Na ay reference according to the teaching of the Roman Catholic. So kinsay nagtukod sa simbahang Katoliko? Si Kristo. Matod pa sa Encyclopedia Britannica, kinsay reference? Ang Roman Catholic rapod nga teaching mao ra po ilang gisulti. Nga mao ron ay pagtulunan sa Roman Catholic Church nga si Kristo may founder sa Seventh-day Adventist Church. So klaro ha. I-compare nimo sa statement sa Encyclopedia Britannica nga nagsulti nga si Ellen G. White, co-founder sa Seventh-day Adventist Church, wala magsulti nga according to the teaching of the Seventh-day Adventist. Sa to pa, wala sa teaching sa Seventh-day Adventist Church, according to the Encyclopedia Britannica, nga si Ellen G. White ang founder. Okay? Whereas sa Roman Catholic Church, sa pag-angko nila nga sa pagsulti sa Encyclopedia Britannica nga founded by Jesus Christ ang Roman Catholic Church, gibutangan gyud according to the Roman Catholic teaching. So naay reference. Unya imong i-click ang babaw, ang reference diri sila si Juan
Francis Christopher Oakley. Kinsa man po si Francis Christopher Oakley, pare, Jesuits. So naay tao o kinsay nagsulti, kinsay source. Pag-ingon nga ang Roman Catholic Church gitukod ni Kristo sa 30 AD, og ang source ana mora pod ang teaching sa Roman Catholic, naay tao kinsay nagsulti sa taga-encyclopedia o kinsa. Ang gitugan diri si Francis Christopher Oakley, usa ka paring Katoliko ang nagsulti. So naay pangalan sa tao. Okay? May na masabtan na ninyo. Ikaduha, si nga nagsulti, nga gihimong gitumbok na may reference person, usa gihapon ka Jesuits, usa gihapon ka pari, nga si Jaroslav Jan Pelikan. May nag-istorya nga ang Roman Catholic Church gitukod ni Kristo. Sa ato pa, ligon kayo ang ilang opinion nga si Kristo may nagtukod, sila rapod. Okay? Sila rapod nga may nag-ingon. So sa ato pa, among the community of the Roman Catholic Church, ilang gituhuan nga si Kristo may nagtukod sa Roman Catholic Church. Nya hastang ubang mga relihiyon patuhuon nila. Di ba? Nakuha ninyo ang kalainan? Patuhuon sa simbahang Katoliko nga sila tinukod ni Kristo, nga sila rapoy source. According to the Roman Catholic teaching and according to pari nga si Jaroslav Jan Pelikan o si Francis Christopher Oakley, mga pari rapod ang mga source. Nya apilon ta nila. Whereas ang Seventh-day Adventist Church gi-report sa Encyclopedia Britannica nga ang gatukod si Ellen G. White, co-founder si Ellen G. White, di nila matudlo. Primero sa una, ang co-founder si William Miller, giusap na po nila. Karon ang co-founder na po ni Ellen G. White sa pagtukod sa Seventh-day Adventist Church, si James White na po, si Joseph Bates. So sa ito pa nag-change. So sa ito pa buti pasabot, dili klaro, dili establisado ang opinion sa Encyclopedia Britannica nga ang nagtukod sa Seventh-day Adventist Church si Ellen G. White. Diba? Kaya mismo ang ilahang opinion sa mga editors, kaya wa man sila matudlo nga tao kinsay gasulti, gausab-usab ang ilang mga opinion. Okay. Sunod nga punto. Ang simbahan nga gitukod ni Kristo sa Mateo 16:18, walay pangalan. Walay pangalan, how come nga nakabutang man ang pangalan nga Roman Catholic Church? Manay atong hunahunaon pag-ayo. Nganong nakabutang ang pangalan nga Roman Catholic Church nga wala man di ay pangalan ang simbahan nga gitukod ni Jesus Christ? Mateo 16:18, and I say also unto you that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Si Kristo ang nag-ingon nga magtukod sa iglesia, mga kaigsuonan. Pero doon na naidaan nga iglesia dito pa sa Kamingawan. Takuha niyo ang punto. May na masayod mo, ha? Doon na iglesia nga tinukod dito pa sa Kamingawan. Sawa pa si Kristo magpakatao pinagi kang Maria, doon na iglesia dito sa wilderness. O si Kristo nagpakiguban na sa iglesia dito sa wilderness. O katong iglesia nga gitukod ni Kristo dito sa Jerusalem, ginganlan tog, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Walay kamatayon nga iglesia. Walay kamatayon, sa ito pa eternal, everlasting ang iglesia. Mayroon gani kag everlasting, wala siya sinugdanan, wala siya katapusan. Mayroon nga si Kristo, wala pa sinugdanan, wala pa katapusan, kay si Kristo baya ang pundasyon sa iglesia, no? Si Kristo po ang ulo sa iglesia. O niya ang iglesia doon na sinugdanan, doon ay katapusan. Samtang si Kristo nga ulo sa iglesia, walay sinugdanan, walay katapusan. Samtang si Kristo nga may pundasyon sa iglesia, walay sinugdanan, walay katapusan. O niya ang iglesia doon ay sinugdanan, doon ay katapusan. No.
Kung si Kristo may ulo sa iglesia, kung si Kristo may pundasyon sa iglesia, ang status sa iglesia nga gitukod ni Kristo pariha og status ni Jesus Christ nga everlasting. Walay katapusan ang iyang iglesia. Dili maguba bisan unsaon. Kanang pulong, I will build my church. Akong pagatukoron ang akong iglesia. O sa may buti pasabot niya na, I will build my church. Ato pa, kung imong hunahunaon, dito pa lang sa Jerusalem, sa Mateo 16:18, wala pa siya nagtukod og iglesia. I will pa. Ako pang pagatukoron. Dili ura-urada siya nga nagtukod ayog iglesia dito sa Jerusalem. I will build. Ug walay nahibalog unsang pitsaha natukod ni Kristong iyang iglesia kay I will build. Magtukod pa siya, mga kigsunan. So, unsay bot pasabot niya na? Ang Griego nga gigamit ni Kristo is kanang build. Gilitok sa Griego, oikodomeo. Ang oikodomeo, mga higala, posible duha ang iyang bot pasabot. Build or confirm. Duha iyang bot pasabot. Build or confirm. Pag-ingon niya nga ay oikodomeo, Ecclesias. Meo Ecclesias. So, buti pasabot. Magtukod sa iglesia, pero unsa nga tukod? Either build or confirm. Kaya moingon sa build, usubon ko na anay iglesia daan nga nag-exist. Nga si Kristo kauban anak nga iglesia dito pa sa wilderness. Kauban na si Kristo anak nga iglesia sa kamingawan pa. Panahon pa ni Moses. Nag-exist na daan nga iglesia. Atong basahon, aron mo motoo. Sa Acts chapter 7 verse 38. This is he that was in the church in the wilderness with the angel which spake to him in the Mount Sinai and with our fathers who received the lively oracles to give unto us. So mauni siya, matud pa sa mga apostoles o sa nila ni Esteban, San Esteban. Kining Kristo, mauni siyang Kristo nga dito sa wilderness, kauban sa manulunda, nga nagkigsulti ngadto kaniya. So, sa to pa, kaning Kristo mauning naa dito sa Mount Sinai nga nakigistorya kaniya sa Mount Sinai nga mao si Moses. Pero kining si Kristo, mga higala, mauni siya ang dito sa kamingawan, sa iglesia sa kamingawan, in the church of the wilderness. Buot bang ipasabot nga si Kristo nagtukod og lahi nga iglesia nga nakatukod ng daan dito pa sa wilderness? So sa to pa, kung dunay kutay sa iglesia nga pagadutuktukan ninyo, dili kay sa Jerusalem magsugod, dito sa kamingawan magsugod. Sumalagod ang mga CFD, ingon sila ang simbahang Katoliko nakakutay kuno sa mga apostoles. Unya karon kay mga apostoles wa may record nga naghimog larawan. Ang Iglesyang Katoliko kuno nakakutay kuno sa wilderness. Kay si Moses giingnan nga maghimo og larawan nga kerubin. Nganong ang paghimo ra maglarawan nga kerubin mao'y gipadako sa mga CFD nga mao kuno'y gisunod sa Roman Catholic Church. Nganong di man apil ang pagbantay adlaw igpapahulay dito sa kamingawan, nganong Domingo man ang adlaw igpapahulay nga gitumbok sa mga CFD para sa Roman Catholic Church nga dito magsukad sa kamingawan. So dunay 10% correct opinion ang mga Katoliko, labi na mga CFD, nga dito magsugod sa kamingawan, in which kaduna na iglesia nga natukod dito pa sa kamingawan. Okay? This is he that was in the church of the wilderness with the angels. Sumao ni siya ang kauban sa mga manulunda which spake to him in the Mount Sinai and with our fathers who received the lively oracles to give unto us. So mauni siya ang kauban dito sa kamingawan.
sa iglesia sa Kamingawan. So doon ay Church of the Wilderness, katong church sa Kamingawan, mauto ang matuod nga iglesia. Ay kog ingna nga bakakto nga iglesia. Mauto ang iglesia nga tinukod sa Dios og mautong iglesia nga walay kamatayon. Pag-abot ni Kristo, nagtukod si Kristo og iglesia, pero mao lagi na ang gigamit niya sa Griego is oikodomio. Nga in which posible duha ang buti pasabot, either build, magtukod, or confirm, gipalig-on. Kung mingon kag build ang buti pasabot ni Kristo nga sa oikodomio, sa to palahi nga iglesia ang iyang gitukod kaysa dito sa Kamingawan. Pero kung moingon kag confirm ang buti pasabot sa ekonomiyo, buti pasabot maora nga iglesia, iya lang gipalig-on ibabaw sa bato. So sa theology, asa man ka padulong? Dito ka sa build nga nagtukod si Kristo og iglesia o dito ka sa build nga iyang gipalig-on ang iyang buti pasabot? Iyang gipatindog ang iglesia. Munay pangutana karon. So kung moingon ka nga nagtukod yun si Kristo og iglesia gamit ang oikodomio nga Griego, sa to pa supak siya atong iglesia nga naas Kamingawan. Kadiin dito siya nagpakiguban. Nagtukod siya bagong iglesia. Pero ang pulong oikodomio nga gigamit ni Griego sa Griego ni Kristo nga buti pasabot confirm, so maura gyapon tong iglesia nga nas Kamingawan nga iyang gipalig-on nga iglesia. Kaya ang iglesia walay kamatayon. Sukad pa kaniadto hangtod karon og hangtod sa malabot walay kamatayon ang iglesia. Sumala pa sa Mateo 16:18. So daghang mga theologians nga mopabor nga confirm ang gihimo ni Kristo didto sa iyang iglesia sa Jerusalem. Dili build nga nagtukod. Pag ingon niyang magtukod og iglesia, I will build my church. Sa ato pa, iyahang gipalig-on ang iyang matuod nga iglesia. Nakaron, ato ta sa sunod nga punto. Unsa may but pasabot ining build nga confirmation? Gipalig-on, gibutang ibabaw sa bato. Sumala sa Mateo 7:24-25, hangtod kini sa 27, dunay usa ka sambingay si Jesus Christ ug unsaon pagpalig-on ang usa ka balay. Matod pa din hinagkanayon 24 ug 25. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon the rock. Matod pa ni Kristo, I will build my church upon this rock. So matod pa po niya sa Mateo 7:24, bisan kinsa nga nakadungog o naminaw siyang mga pulong og nagatuman sila niini, sama siya sa katao nga nagtukod siyang balay, maalamon nga tao nga nagtukod siyang balay ibabaw sa rock. So ang pagtuman sa kabubuton sa Dios maoy pagpahamutang sa imuhang panimalay ibabaw sa bato. So buti pasabot, pag ingon ni Kristo nga I will build my church upon this rock, buti pasabot iyang gitukod, iyang gipalig-on ang iyang iglesia sa pagtuman sumala sa iyang mga pulong. Mamayang interpretation dali sa Mateo 7:25, and the rain descended and the floods came, mibundak ang ulan, mibaha, and the winds blow and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon the rock. Mibundak ang ulan, mibaha, mihapak siya nga to sa balay, wala maanod ang balay kay natukod kini ibabaw sa bato. So buti pasabot, masabtan na to nga iya pag-ingon I will build my church upon this rock, more on pagpalig-on sa iglesia. Pagpalig-on sa iglesia. Pinaagi sa pagtuman sa iglesia sa mga pulong sa Dios. Dili kay ay stilan. Ang iglesia maghimo nag iyang mga tradisyon nga dili na sumala sa pulong sa Dios. Okay? 26 ug 27, doon ay comparison.
And everyone that heareth these sayings of mine, and doeth them not, na mga taong naminaw sa akong mga pulong pero wala magtuman ni ana, shall be likened unto a foolish man, mahisama sa kataong buang-buang, which built his house upon the sand. Wala sa bato, nagtukod ang taong buang-buang ug balay diha sa balas. And when the rain descended, mibundak ang ulan, and the floods came, mibaha, and the winds blow, mihaguros ang hangin, and beat upon that house, mihapak niya na nga balay, and it fell, and great was the fall of it. Dako ang pagkalaglag sa maong balay. So, sa ato pa, katong balas, mo tong mga tradisyon. Katong balas, simbolo to siya sa usa ka iglesia nga wala maminaw sa pulong sa Ginoo. Kung naminaw man, wala magtuman sa kabubuton sa Ginoo. Pag-abot sa mga pagsulay, nabungkag. Ang Seventh-day Adventist Church, mga katawhan sa Dios, o ang mga tao sa Dios nga nagtuman sa kabubuton sa Dios panahon sa medieval ages, panahon sa dark ages, gilutos, gipamatay, pero wala gyud mawala ang matuod nga iglesia, nagpabilin hangtod karong panahon na nga nagtuman sa kabubuton sa Dios, nagpabilin hangtod karong panahon na nga nagsinggit nga nagwali sa adlawng igpapahulay, napulo kasugo, pagtulunan ni Kristo, apil ang pagdili pagkaon og baboy ug uban pang mga durumtanan. So nagpabilin ka ng iglesia, nag-anam kadako pati buok kalibutan, ready for the harvest hangtod sa pagbalik sa atong Ginoo. So imo masabtan ingon ana nga di ang iyang oikodomio, mga pinangga kong kaigsunan, dili sa ako nang gikasulti ninyo, ang oikodomio duha, either nagpabarog or nagpaligon. So pag-ingon ni Kristo nga akong patindugon akong iglesia ibabaw sa bato, dili kay maupay pag-start niya sa iglesia. Naana yung iglesia sa kamingawan pa. Nag-uban-uban na si Kristo siyang iglesia sa kamingawan pa. Iya lang gipaligon ibabaw sa bato. Bato nga mao si Kristo, ang bato ang mao'y patukuranan. Karon mga pinangga kong kaigsunan, kung si Kristo ang nagtukod sa iglesia, doon na siya gigamit nga mga tao nga magtukod sa iglesia. Naay mga tao nga gigamit. Mo nang natao sa Encyclopedia Britannica ang pulong co-founder. Co-founder. Kaya si Kristo mo gamit magtao isip instrumento. Mabito nang moingon mo nga, si Ellen G. White may founder sa Seventh-day Adventist Church. Matod pa sa Encyclopedia Britannica o sa EI, co-founder. Sa to pa, usa sa mga nagtukod, doon ay kauban si Ellen G. White sa pagtukod sa iglesia. Unya karon, kay si Kristo di man siya pwedeng siya isang magtukod. Mugamit man siya og mga tao. Mugamit siya og mga tao, mga higalag kaigsunan, aron sa pagtukod sa iglesia. Balik ta dito sa wilderness. Balik ta sa kamingawan. 1 Corinto Kapitulo 10, versikulo 4. And did all drink the same spiritual drink? Ug ang tanan nagpakainom sa maorang espirituhanong pag-inom. For they drank of the spiritual rock. Kay sila nagpanginuman gikan sa espirituhanong bato that follow them, nga nagnunot kanila sa mga katawan sa Israel. And that rock was Jesus Christ. O kana nga bato, mao si Hesus Kristo. So atong masabtan, nga kana nga bato, mga pinangga kong kaigsunan, mao si Kristo ang dito sa kamingawan. So kadto di ang iglesia dito sa kamingawan, iya nang gisugdan sa pagpundar diha kaniya. So I will build my church. Kana paingog, I will build my church. That is an assurance that Christ will keep His promise to always build His church upon the rock. Usa ka na siya kasaad, mga higala, nga kanunay niyang ipundar ang iyang iglesia di ibabaw sa bato. Munang balik ta sa Encyclopedia Britannica,
Ellen Gold Harmon White, born November 26, 1827, Gorham, Maine, U.S., died July 16, 1915, St. Helena, California, was an American religious leader who was one of the founders of the Seventh-day Adventist Church. Si Ellen White, matod pa sa Encyclopedia Britannica, who was one, usa siya sa mga nagtukod sa Seventh-day Adventist Church. Gimension ba dinhi o kinsa iyang mga kauban sumala sa Encyclopedia Britannica? Wala. Doon nalay haka-haka ang iyang kauban si Joseph Bates o si James White ang iyang kauban. Wag gyapon ko'y problema. Wala gyapon ko'y problema ni ana mga pinangga kong kaigsunan. Na ay mga kauban si Ellen G. White sa pagtukod sa iglesia. Sama kang Kristo, doon na po siya mga kauban si Kristo sa pagtukod sa iglesia. Armo mo to nga doon ay kauban si Kristo sa pagtukod sa iglesia. Basahon na to, ha? Kamo doon ay mga balaang kasulatan palihog sa bayigyo ko ninyo, ha? Manayon walang kukurap. Tanaw na ko 15 kauban ni Kristo sa pagtukod og iglesia. Na apil ba si Ellen G. White nga kauban ni Kristo sa pagtukod sa iglesia? Kay si Ellen G. White doon ay kauban, co-founder, one of the founders. Sa ito pa daghan silang nagtukod sa matuod nga iglesia. Kung ang Roman Catholic Church moangkon sila nga singular ang nagtukod sa iglesia, mali ang Roman Catholic Church. Dakong sayop kung moingon ang Roman Catholic Church nga si Kristo lang ang nagtukod silang iglesia. Mali na. Doon ay kauban si Kristo sa pagtukod sa matuod nga iglesia. Munang gitawag og co-founders. Ellen White is a co-founder. Usa siya sa mga kauban sa nagtukod sa matuod nga iglesia. Ako nang basahon karon tatod, kadali lang. Ablihin ninyo ha sa Biblia. Karon ni mga balaang kasulatan o baniko ninyo. 1 Corinto kapitulo 12 28 ug 29. Unsay gisulti dinhi? And God hath set some in the church. Yun sa pagtukod ni Kristo yung iglesia, ha? God set some in the church. So kining pagtukod, paligon, ambot pasabot, ekonomiyo, either build or confirm, gikonperma, gipaligon, kaya dili man pwede ang build, kay build na may daang na build na daan, dito pa sa wilderness, na iglesia dito. So, ang gihimo ni Kristo sa Jerusalem, gipaligon niya ang iglesia. Sigun sa niya pagtukod or paligon ang iglesia nga ekonomiyo sa Greek. 1 Corinthians 12:28, and God hath set some in the church first apostles. O, giyon sa niya pagpaligon ng iglesia, gamit niyang mga apostoles. Ikaduha, secondarily prophets. Na ay mga propeta nga gigamit sa pagligon. Tama ang Encyclopedia Britannica nga si Ellen G. White, co-founders. Kaya sa pagtukod ni Kristo sa iglesia, gamit ang mga apostoles, gamit ang mga propeta. Kaya si Ellen G. White usa ka propeta. Gawas ko ninyong i-disprove, ninyong i-prove nga dili siya propeta si Ellen White. Thirdly, ikatulo, teachers. So apil pang mga magtutudlo, co-founders gihapon. Ikasunod, miracles. Founders gihapon. Gift of healing. Founders gihapon. Help governments, diversities of tongues. Founders gihapon mga kaigsunan. Ang uban mingon nga pastor kadali lang, murag naghimo na kag imong kaugalingong doktrina. Murag di na mao ng imuhang buot ipasabot. Hotol yung naghimo kog bagong doktrina. Atong paminahon ha, si San Pablo. Atong paminahon San Pablo, 1 Corinto 10. 3 Gs og 11 matud pa. Si San Pablo gasulti ani ha. Si San Pablo mismo gasulti nini. 1 Corinto 10 3 Gs matud pa niya. Sumala sa grasya sa Dios nga gikahatag kanako maingon nga usa ka batid nga magtutukod. Kinsa si San Pablo? Batid nga magtutukod, apostolis magtutukod sa iglesia. Ngano? Magtutukod bang apostoles? Yes, pinakauna nga gimension sa 1 Corinto 12 versikulo 28 nga sa pagtukod, pagligon sa iglesia, gamit niya ang mga apostoles. So ikaduha mga propeta. So ang mga apostoles co-founders. So giangkon ganin ni San Pablo nga magtutukod siya.
So moingon mo nga si Ellen G. White dili magtutukod kay propeta siya. Co-founder si Ellen White kay propeta siya. Si San Pablo magtutukod gihapon, founder gihapon sa iglesia. Si San Pablo giangko ng San Pablo kay apostolis siya. Ato basag usab, sumala sa grasya sa Dios nga gikahatag kanako, maingon sa usa ka batid nga magtutukod, ako mao ang nagpahimutang sa patukuranan. Giangko ni San Pablo, siya ang nagpahimutang sa patukuranan. Og do na pagoy laing mga tao nga magtukod ibabaw niini. Sa to pa wala mag-inusara si San Pablo, naa siya'y kauban sa pagtukod sa iglesia. So meaning to say, tama ang giingon ni San Pablo nga una sa tanan apostoles sunod mga propeta. So doon ay kauban si San Pablo sa pagtukod sa batuod nga iglesia. Mga propeta ang iyang kauban. Apan magbantay hinon na matag-usa kung unsaon niya sa pagtukod ibabaw nini. So iyang ipahimangnuan ang mga magtutukod og iglesia nga magbantay mo sa inyong pagtukod sa ibabaw sa bato. Kay matod pa niya, wala na laing patukuranan nga ikapahamutang pa ni bisan kinsa gawa sa gikapahamutang na nga mao si Kristo. Sa tupad duna na daang iglesia nga gipahamutang na. Duna na daang iglesia nga matuod nga iglesia nga napahamutang na. Si Kristo ang pundasyon. Si San Pablo magtutukod sa iglesia nga buot ipasabot o ekonomiyo tigpalig-on sa iglesia. Sama kang Kristo nagtukod og iglesia, nagpalig-on sa iglesia ang buot ipasabot. Naara ko na ninyo. So pag-ingon nga si Ellen G. White, founder sa Seventh-day Adventist Church, wala ko'y problema niya na. Kasi si San Pablo mismo nag-angkon po siya nga siya founder. May gani kasi Ellen G. White, wala ni angkon nga founder. Giakusar lang siya, gi-allege lang siya sa taga-Encyclopedia Britannica nga founder si Ellen G. White. So para nako dawaton nako nga si Ellen G. White founder, dawat man po nako San Pablo nga founder po si San Pablo sa matuod nga iglesia. So sa may problema. Kay matod pa ni Kristo, ang pagtukod niya ng iglesia, una sa una niya mga instrumento sa pagtukod sa iglesia, mga apostoles, ikaduha mga propeta. Di tama ang giingon sa Encyclopedia Britannica nga co-founder si Ellen G. White sa pagtukod sa Seventh-day Adventist Church. Di ba? Okay. Si Kristo ang tag-iya sa iglesia. Pananglitan. Maingon ang mga gaysano, magtukod ko gaysano nga department store. Magtukod ko gaysano mall. So ang akong engineer si Tanpolano, katong engineer nga si Tanpolano, mao na tag-iya sa Gaisano Mall. Kung si Kristo nagtukod og iglesia, gigamit niya ang mga apostoles, gigamit niya ang mga propeta. So ang mga apostoles may tag-iya sa iglesia. Si Kristo nagtukod og iglesia, gigamit ang mga apostoles ug propeta, ug ang propeta usa ni ana sa mao si Sister Ellen White. Si Ellen White na ang tag-iya sa Seventh-day Adventist Church? No. Mali na siya nga philosophy. Usbon ko, ang Gaisano magtukod og mall. Muhire siya og engineer nga may magtukod sa mall. Ang engineer na may tag-iya sa mall, dili. Si Gaisano gihapon. Si Kristo nagtukod og iglesia. Gamit ang mga apostoles. Matod pa ni San Pablo, usa siya sa mga batid. Usa. Maingon sa usa ka batid nga magtutukod. Sa to pa, co-founder gihapon si San Pablo. Co-founder gihapon si San Pablo. Si Ellen G. White, co-founder gihapon si Ellen G. White. So si Ellen G. White o si San Pablo, pareho co-founders sa matuod nga iglesia. One of the founders. Paminawa sumala sa grasya, 1 Corinto 3:10. Sumala sa grasya sa Dios nga gikahatag kanako, maingon sa usa ka batid nga magtutukod, one of the master builders of the church. Sa to pa co-founder si San Pablo. Si Ellen G. White po gitawag sa Encyclopedia Britannica as co-founder. Dili kami ang nag-declare nga si Ellen G. White co-founder sa magtukod sa iglesia. Ang taga-Encyclopedia Britannica may nag-declare nga co-founder si Ellen White sa pagtukod sa matuod ng iglesia. So, dili mo masabtan mga kaigsunan nga wala tay conflict. Maingon mga si Ellen G. White ang founder
sa Seventh-day Adventist Church. Giangkon gani pong San Pablo nga co-founder po si San Pablo. Di ba? Atong basahon. Ang oikodomio, build or confirm. Mas paborta dito sa confirm. Kaya nga naman, kay build na naman daan, ito ko naman daan ng iglesia. Sumala sa Episo 4:11 ug 12, og ang iyang mga gasa mao ang uban mahimong mga apostoles. O, pag-build niya sa iglesia, una-una niyang gigamit ng mga pagtukod sa iglesia ang mga apostoles. Og ang mga propeta, o mga propeta na pod. Og ang uban mga ebanghelista, apil ang mga ebanghelista. Uban mga pastor, o napil ang pastor, walay pari bay. Walay pari. Pastor. Og mga magtutudlo, mingon din ang mga CFD, kanang pastor pari mana nya, ngano inyo mga awayon mga pastor nga pari man na. Kung tinuod pa nga giilan ninyo ang mga pastor nga mga pari, ngano inyo mang pangdauton man ninyo ng mga pastor nga pari man kana sila. So kamong mga CFD, ayaw na ninyo nag-atakihan ng mga pastor kay pari man di ay gihapon kana sila. Okay? Ang uban mga pastor og mga magtutudlo, usit trabaho ani nilang mga apostoles, mga propeta, mga ebanghelista, mga pastor, usit ang trabaho alang sa pagsangkap sa mga balaan, alang sa buhat sa pag-alagad, aron malig-on ang lawas ni Kristo, oikodomio. Aron sa paglig-on sa lawas ni Kristo. Sa to pa, ang lawas ni Kristo maong iglesia. Pag ingon ni Kristo, I will build my church, I oikodomio the church. I will confirm the church. I will strengthen the church upon this rock. Kinsa iyang gigamit mga apostoles, mga propeta, aron malig-on ang church. Kay si Kristo maoy pundasyon sa iglesia. Mo na nga, walay problema nga si Ellen White founder sa Seventh-day Adventist Church. That's why I am glad that by the grace of God, Ellen White became the co-founders of the True Church Seventh-day Adventist. Nalipay kog dako nga gideclare sa Encyclopedia Britannica nga si Ellen G. White co-founder sa Seventh-day Adventist Church. Gipailang nga si Kristo gipailang nga si Ellen White usa sa mga nagtukod sa matuod nga iglesia. Kinsa yung mga kauban, si San Pablo, mga apostoles, tanawa si San Pablo si Ellen G. White, parehag doktrina. Tanawa si San Pablo ng mga apostoles, parehag doktrina. Kinsa kauban ni Ellen G. White, si Kristo, pagtukod sa matuod nga iglesia, Seventh-day Adventist, tanawang doktrina ni Ellen G. White o ang doktrina ni Kristo, pareha. Moingon mo nga si Kristo may nagtukod sa iyong iglesia, unya ka ng inyong Kristo nga nagtukod sa iyong iglesia o Kristo matuod sa Biblia dili parehag doktrina, mas dakong katawanan, mas dakong bakikaw. Kaya ang inyong Kristo, allege ninyo nga si Kristo may nagtukod sa iyong iglesia, pero sa totoong buhay, ang inyong Kristo nga nagtukod sa inyong iglesia dili parihag doktrina sa matuod nga Kristo nga naa sa balaang kasulatan. So nahimo na hinuong katawanan ang inyong doktrina. Si San Pablo matud pa niya sa 1 Corinto 11 versikulo 1, matud pa ni San Pablo, "Be ye followers of me, even as I am also of Christ." Matud pa ni San Pablo, sunda ko ninyo. Sunda ko ninyo, maingon nga ako, nagsunod kang Kristo. Si San Pablo, nagsunod kang Kristo, founder sa iglesia. One of the founders sa iglesia. So si Ellen White, nagsunod kang San Pablo, nga nagsunod kang Kristo, gi-allege po nga one of the founders sa matuod nga iglesia. Sumala sa Encyclopedia Britannica. So mga pinangga ko mga kaigsunan, be proud that you are a Seventh-day Adventist. Og ang Encyclopedia Britannica nagsulti nga si Ellen G. White may inyong founder, may atong founder, ayaw mo kaguol niya na. Dawaton ta na, maingon nga ito pong dawaton nga si San Pablo, usa sa mga founders, og ang tag-iya sa matuod nga iglesia nga, may overall founder sa matuod nga iglesia, mao si Jesus Christ. Mga igalaw, ano magyud tay oras, no? Ako lang pasalamatan na atong mga sponsors, mga donors, mga kapamilya, mga kaigsunan nga parehas og pagbati sa pag-support sa buhat. Salamat kay kaninyong tanan. Kadtong mga kaigsunan nga di kaagwanta
nga wala na tay pangbayad sa kuryente, pangbayad sa mga towermen, kato mga kaigsunan nga maguol kon mapalong ang atong radio station, mga kaigsunan nga di ta maguol nga di ta kabayad sa tuang mga binulan nga mga bayronon, labi na sa mga binayran nga mga naga-black time ta sa ubang mga commercial stations, radio stations, kato nga mga kaigsunan nga maguol kung dili ta makabayad niya, tungod silang kaguol mo, tabang silang bayad, kapamilya mo kay ngano man, parehos ta gibati. Dinhi ta nagkahiusa sa buluhaton sa Ginoo. May mong dili ta magkahiusa sa atong panrabaho, kay ibo ang uban moingon man nga kanas Pastor Bileber dili na siya one with us kay wala na siya sa umbrella sa union, umbrella sa mission. Oo, wala na ko sa umbrella sa payroll sa church organization, pero ang atong buhat, ang atong gitabangan pareho ra tatanan. So dinhi ta mag-usa ngano ikaw nga nagpaminaw karon kanang imo nagbuhat ka sa buluhaton sa Ginoo na may Bible study ka, namisita ka sa mga backsliders, nagwali ka, under ba ka sa payroll sa church organization, under ba ka sa umbrella? No, you are not. Pero nag-uli ba kag tithes, nag-support ba ka sa imong tithes and offerings sa matuod nga iglesia? Yes. So pareho ta nga nag-uli sa kapulo og mga halad, pareho tang duha, di ba? So mga kaigsunan, kapamilya ta, no, usara ta ka family, magtinabangay tanto sa pagbalik sa Ginoo. Okay mga higalag kaigsunan, salamat kayo sa tanan natong mga farmers nga nagagamit sa Plus Ultra Plant Vitamin. Salamat kay kaninyong tanan, o sa tanang mga pasyente nga nagpatronize sa Medidas Medical Center Incorporated sa Valencia City, o sa tanang mga clients sa Marlins Computers and Services dinhi sa Pantukan, Davao de Oro, o sa tanan pong mga customers sa Bijoles Bolts and Nuts dinhi sa M4 Teach ning Valencia City, o sa tanang mga customers sa 4D and GM dinhi sa Valencia City, o sa tanang mga customers sa dinhi sa Custodio Convenience Store sa Bagong Taas, Valencia City. Salamat kay kaninyong tanan. O sa tanang mga parents, mga estudyante nga nagpadala sa mga sa inyong pagsuporta sa kining Santiago Dulos Academy ko Nueva Estrella, Santiago Dulos Academy sa Mateo Pantukan. Salamat kay kaninyong tanan. Salamat po sa tanang mga pasyente nga nagagamit sa Thyroxol o Renal Boost. Thank you kayo kaninyong tanan. Ang Dios gyud magapanalangin kaninyo. God bless you always. O ang Dios magapanalangin hangtod sa kahangturan. Mga higalang, ato ang contact number is 0917-115-7459. Doon na may mga opinion nga gusto ninyong ipadala, gusto ninyong ipasibaw din yung dapita, pwede mo contact sa 0917-115-7459. Tingali sunod bulan, pwede na kong mag-live nga with cellphone, nga pwede mo manawag, pwede mo interrupt, pwede mo istorya panahon sa tong live broadcast, no? Live sa Facebook, dili kay sa radio lang, live sa Facebook, maybe next month, uban tabang sa Ginoo. Okay mga igalaw, na magitay oras, ang alam lamang kanimo nga akong kapamilya o kan Jesus Christ, nga ito ang great provider. Ako sa inyong kapamilya ni mong ulipon sa pagwali sa may balita, Pastor Israel Villaver the First, magyon kanimo, samtang ang tao muhilak, makiglalis, makiglantugi, kanang nagpasabot nga wa pa siya kakubsi sa iyang paglaom. Nangandoy ka ba og dugang bunga og bulak sa imong mga pananom? Paspas ang paglambo sa mga dahon ug kaligon sa mga sanga niini. Unsa pa ang imong gipaabot? Palit na sa Plus Ultra Plant Vitamin. Bitamina sa tanom nga makasigurado jud kang klaro ug adunay positibong epekto. Ayaw kalimot, basta foliar fertilizer. Piliya ang Plus Ultra Plant Vitamin. Mapalit sa pinakaduol nga tindahan sa agri-supplies sa inyong dapit. Ito na ba kamoy mga balatian sa inyong kalawasan?
sama sa thyroid problem, sakit sa baga, sakit sa kasing-kasing, dili makatulog, dili tama ang sirkulasyon sa dugo, nagatibukol nga mga dugo, high blood, diabetes, infection, sakit sa ngipon, sakit sa gums, anemia o uban pang mga balatian. Ayaw ka balaka, kay adunay solusyon nila ng tanan. Ani na ang pinakabag-o o pinaka-epektibong herbal capsule alang kanimo. Ang Tyresol Herbal Capsule. Balatian malikayan, kini ang solusyon nga mahimong himsog ang atong kalawasan. Alang sa dugang mga detalye, palihog kontaka kining mga numero 0917-1157-459 o sa 0946-6881-774. Gusto pa niya, Deolat. Palit na mo. Mapalit sa musunod nga mga tindahan ug butika: Medidas Pharmacy, Custodio Convenience Store, Vigilis Bolts and Nuts, 4D and GM Enterprise sa Valencia City, Premier Drug Pharmacy, Genitolio sa Tagum City, Farm Care Pharmacy sa Banay-Banay, Advent Pharmacy sa Lupon, Davao Oriental, Veloci Store, Magadan Store, Virgie Dagoman Store sa Pagadian City, Abiho Iron Works sa Aglayan, Malaybalay City, NDC Account Office, Trendy Concept Boutique sa Panabo City, ug Evelyn Notarion Dry Goods Store sa Josefina, Zamboanga del Norte.